Espiritu sa katawan ng ating mahal na Apo Kunching. Sumainyo ang kapayapaan, kay buti ng Ama, kay dakila niya. Sa wagas na pagmamahal niya, iba't iba ang pinasisilay niya. Pinadadama, pinababati sa bawat anak niya. Kung tuwirang lamang dadamhin siya, makikilala at lubos na paglilingkura, tatanggapin at gagalang. Sino kaya ang anak niya ang magugulapi sa kanyang buhay? Ang may pandinig ay nakarinig. Maligayang kaarawan po sa inyo bilang tao tatang sa Espiritu, mahal na kapatid ko. Napakabuti po ng Diyos sa inyong pagkatao sapagkat hindi lahat ng nasa katulad niyong edad o gulang ay naramdaman na ang Panginoon at nakilala siya. Naway patuloy niyo pa siyang maramdaman at makilala sa buo niyong buhay. Huwag na siyang sa inyo'y mawalay pa. Mapalad po kayo sapagkat buhay pa kayong mag-asawa na sabay kumikilala, sabay sumasamba, at magkaisa ng layunin at hangarin. Nawa lahat ng mga mag-asawang binigyan ng pagkakataon ng Ama na magkasama sa edad na katulad ninyo, ay makita mo ang ganyang pamamaraan sa buhay na nakilala nila ang Panginoon. Pagpalain po kayo. Buhay ba ang Diyos? Hindi ko po naalala na anniversary pala ng chapter ng Mapaniki. So habang ako po ay nasa Baguio, na wala pa kaming tulog, alala kong si kapatid na Marisa ay text ko na maaga po ang gawain. Subalit hindi pinabatid ng Espiritu na darating kami dito ay ganito na ring araw, sapagkat ang para sa pagkakaalam bilang pagkatao pa na tumunguron ay magbabalikan kami. Yun din, gabi na yun ay makakarating kami. Subalit, salamat, purihin po ang Ama. Sabi ko sa Kanya, bigyan ako ng lakas. Bagamat puyat, talagang hindi mo po makukuhang matulog at buti pala si Arlene nakaligo rin. Talagang iba't iba ang misyon na sinusuong ng isang naglilingkod sa Panginoon. Subalit anuman ang misyon, tanging Ama lamang ang siyang magbibigay lakas sigla sa iyo para makayanan mo kung anuman ang sinusuong mo. Subalit pinakamahirap na sa misyon mong sinasabuhay at ginagampanan ang mga makasama mo at yung mga kinakasama mo, mga nakakasama ay hindi mo kaisa na makatao, damdaming tao, isip tao, mahirap po. Subalit purihin ang Ama, sadyang napakabuti po niya. Nahulagpusan naman ang buong magdamag, bagamat mulat ang mata. Nakikita mong nagbabago ang oras hanggang sa pagbibiyahe namin, nabot na kami ng alas 6
doon sa dakong, sa Tarlac pa lang po yata tayo, alas 6 na. No? Tapos mag-alas 7 na, nandun pa rin. Talagang napakabuti po ng Ama. At salamat naman, pagkalagpas ng Tarlac, medyo nakalimot ng kaunti. At pagdating dito sa may San Luis, sabi ko nga ay, Panginoon, naway paidlipin mo pa pagdating sa tahanan, subalit hindi na po naganap. Bakit? Sapagkat pag may gampanin kang pinaglalaanan, hindi mo pwedeng unahin ang pagtulog. Anong oras kami dumating? Mag-11. So ano pa po itutulog mo doon? Ano po ang nakapagpapagalak? Naalala ko pong buksan ng Facebook. So, nag-Facebook muna. Sumagot muna sa mga may message na ilan na nakapagpapagalak ng damdamin. Alam niyo po, yan ang kasiyahan ng mga naglilingkod. Yung mga nakikinabang. Hindi sa mga bagay na natatanggap mo, sa mga taong pinaglilingkuran mong hindi ka man magantihan, ang Diyos ang gumaganti sa iyo. Nang tuwirang kagalakan, subalit napakabuti nga ng Ama. Ang sabi ko nga po, habang naglalakbay kami, nag-uusap kami ng, habang naghihintay kami na nandun, kaming tatlo nag-uusap, tingnan mo nga anak, kung ba namang lahat ng tao ay nakikilala ang Diyos at nararamdaman, di dapat patag ang kalooban, Patag ang kalooban, nilalagak mo sa Kanya. Yung po bang totoong-totoo, kapag yung damdamin mo'y iniba ng Panginoon, iba po dun sa damdaming tao na nagdadasal ka nga pero hindi naman pumapatag ang isip mo. Nasubukan nyo na po ba yan? Yung nananalangin kayo, walang patid, may paluha-luha pa, subalit hindi naman naiiba yung isip. Gulong-gulo pa rin, litong-lito pa rin. Sa makatwid, bibig mo lang ang umuusal, ang puso mo'y wala pa, at pati ang isip mo. Subalit, kapag nilagak nyo po sa Panginoon, at ang puso mo'y naririto na siya, pagkatapos mong manalangin, patag na yung damdamin mo, patag na yung lahat sa iyo, at nilalagak mo na lahat sa Kanya, siya nang kikilos. Subukan po ninyo. Kaya, at habang naroroon niya ako sa hospital na pinagdalhan ng aming tinunguhan, nakita ko yung mga nakatambak na mga may bantay, may ganito, mga nakakumpine, mga kung ano-ano sinasabit, mayroon pa yatang patay doon. Sabi ko, mas mainam na yung kaganapan sa lolo ni Berhel, hindi nahirapan, di po ba? At sa edad na rin naman na yun. Tama po ba? Kaya dapat ay pagtanggap na maluwag. Para nang sa gayon ay hindi mahirapan. At sadya po ang tao'y mamamatay. Kanya-kanya lamang pong tinanguan. Kanya-kanyang takda. At yan po ang binibigay ng Panginoon. Ang tapang, ang kaaliwalasan ng isip, ang kabutihan ng damdamin, kaya nagiging patag. Kaya ang pananaw sa iyo ng kapwa mo, parang hindi ka na yata marunong umiyak. Pero hindi naman kailangan sa harapan ng kapwa mo ay maglulumuhad kang umiyak. Sapagkat ayaw po ng Diyos yun. Pero sa Kanya, maglumuhod ka ng iyak at magsumamo ka. Totoo po yan. Subukan po ninyo. Hindi po ba? Tatang, bilang tao, po? Hindi po ba? Ang tibay ay binibigay kapag ka nasa Panginoon ka. Totoo po yan. Ba't ko po naisishare sa inyo? Siguro po kung hindi ako pinatatag ng Diyos, pinatibay, wala po ako ngayon sa inyong harapan. Sapagkat pinakaduwag na yata ako. Ni sa patay, ayaw kong tumitingin. Ayaw ko ngang pag nakikipaglibing ako noon. Kala ko naaawa ako at nagmamahal ako doon sa namatayan at nililibing. Hindi pala. Emotional lang pala yun. Nagiging emotional ka lang, na nakikihalala ka lang sa luha nila, parang natatangay ka lang, pero wala ka namang pagmamahal. Subalit alam niyo po, kapag nasa Panginoon ka, hindi ka man lumuluha, nandito'y pagmamahal. Subukan po ninyo.
Hindi sa pagluha at hindi sa pagsasalitang napakarami ang pag-ibig, kundi nandito sa puso. Dito po dinadama ang pagmamahal kanino man. At kapag yan ang naramdaman mo, kay sarap nga palang mahalin yung hindi mo kaano-ano. Kay sarap nga palang damhin ang pag-ibig ng Diyos sa kapwa mo, ang pag-ibig na binigay niya sa iyo. At bakit po ito nasisiwalat? Ito po ang pinapayag sa inyo. May masasabi po ba kayo kung hindi yung nanggagaling dito? Tama po ba? Kaya kapag yung bugnot ng isip, yung galit, ano po ang nailalabas? Kung ano rin yung pumapasok sa kanyang isip na galit siya, di ba? Kaya po, napakasimple lamang. Ang gusto ng Panginoon, maliwanag ang pag-iisip mo upang ang pangunawa ay maghari sa iyo. Sa gayon, walang damdaming nunukal na masama sa iyo, kundi ang lahat ng mabuti. At di ka mag-iisip ng masama sa kapwa mo. Walang pagpaparatang yung isip mo, kundi nangungusap ka at nagsasalita ka. Yun ang nagaganap sa mundo. Hindi yung kaya ka nagsasalita, nagpaparatang ka sa kapwa mo, nagpaparinig ka sa kapwa mo. Hindi gusto ng Panginoon yun. Sapagkat ayaw po niya yung ganun. Kaya, ang bawat pangungusap na niluwal ng Kristo'y pawang totoo at makatotohanan, kaya lang po may nagalit dahil hindi nila kaya tanggapin. Di po ba? Subukan po ninyo. Pag may laman kayo sa isip ninyo na hindi maganda at may nilalaman ang puso ninyo at makarinig kayo ng pananalita ng kapwa nyo, iisipin, pinatatamaan yata ako. Pinarurunggitan yata ako. Pinahahagingan yata ako. Subalit kung malinis ang isip mo, wala kang maisip na gayon, kundi tinatanggap mo, amen. Amen ka lang ng amen. Amen. Tama po ba? Sapagkat alam mo ang kung ano ka at sino ka. Kilala mo ang sarili mo kung nag-iisip ka ng masama sa kapwa mo. Kilala mo ang sarili mo kung may inisip kang hindi maganda sa kapwa mo. Kilala mo ang sarili mo kung may damdamin kang hindi maganda sa kapwa mo. At ito'y hindi may lilihim sa Panginoon mo. Tama po ba? Kaya dapat po ang kalinisan ng pag-iisip ang siyang nagahari sa tuwina, sa gayon. Ano man ang marinig mo sa kapwa mo, wala kang damdaming masasaktan, mahihirapan, at hindi makahinga ng maluwag, puro buntong hininga. Buhay po ba ang Diyos? Mga mahal, napakabuti ng Ama, napakadakila niya. Kung lahat lamang ng tao ay mabubuksan ng pangunawa, matitigib ng galak, matitigib ng ligaya. Kaya ang tao, wag nang magtaka kung bakit kuminsan sasakit ang ulo niya. Sino may sala? Kung marumi ang laman ng isip mo, hindi ba makakasakit sa ulo yan? Kung may pag-iisip kang hindi maganda sa kapwa mo, hindi ba nakasasakit ng batok yan? Kung nag-iisip ka ng hindi maganda at mabuti sa kapwa mo at naghihinanakit ka sa kapwa mo, may iniisip ka hindi maganda, hindi ba nakakasakit ng dibdib yan? Aba, pinakamahirap na sakit yan. Sapagkat nandito. Kaya kapag natipon na hindi nasisiwalat at hindi na ibubulalas, yun po, nagkakaroon ng tinatawag na luwag na tornilyo. Buhay po ba ang Diyos? Pag nagluwag ang tornilyo, mahirap pihitin. Di po ba na lost thread? Pag lost thread na yung tornilyo, di po ba kumakulabyos pa rin? Kaya anong dapat doon? Papalitan ng iba. Eh ang utak po ng tao hindi pwedeng palitan. Tama po ba? Kaya kung yamang hinahanap niyo po ang Ama at ginugusto niyong sambahin siya, magpakatotoo. Gawing marapat at gawing tama. Sapagkat ang sino mang naghahangad ng mabuti at nagnanasang maglingkod, nagsusumakit, nagsusumikap na linisin ang isip, hindi marunong manisi. Alam niyo po, kung lahat ng tao kapag may nagkasala sa kanya, pinagkasalahan niya yung kapwa niya, sisihan, wala nang katapusan. Kaya ang nangyayari, hindi nagliliwanag ang isip, lalo pang nadidimlan. Kaya ang tumatanggap kay Kristo ay pinagliliwanag niya ang kanyang
pag-iisip. Kaya niyo pong pakinggan. Ang mula kay Mateo. Pag-alis ni Jesus sa lugar na iyon, sinundan-sundan siya ng 2 lalaking bulag. Sumisigaw sila na ang wika, "Anak ni David, mahabag kayo sa amin." Pagpasok ni Jesus sa bahay, lumapit sa kanya ang mga bulag. Tinanong sila ni Jesus, "Naniniwala ba kayo na magagawa ko ito?" "Opo, Panginoon," sagot nila. At hinipo niya ang kanilang mga mata at sinabi, "Mangyari sa inyo ang ayon sa inyong paniniwala." At nakakita na sila. Mahigpit na ipinagbilin sa kanila ni Jesus na huwag sasabihin ito kanino man. Ngunit nang sila'y makaalis, ibinalita nila sa buong lupaing yaot ang ginawa sa kanila ni Jesus. Yan po ang pawang katotohanan. Sa mga nakakadama, sa mga nakakakilala, sa mga Diyos na nakatanggap sa damdamin, sabihin mo mang ilihim, hindi pwedeng ilihim kapag naligayahan ang damdamin. Buhay po ba ang Ama? Sa makatwid at madaling salita, ang bawat nagliwanag ang pananaw sa katotohanan, na nagliwanag din ng pangunawa sa katotohanan, hindi maililihim sa damdamin ang pagpupumiglas na may pagsigawan ng katotohanan. Kaya't ang bawat isang kumikilala sa tunay na tagapagligtas at totoong daan ng katotohanan, pigilin man ang bibig, bubuka pa rin nang dahil sa laman ng damdamin na tinataglay sa kasiyahang kinamtan at tinanggap sa pagliliwanag ng buhay. Sapagkat ang Kristo, walang hindi kayang buksan. Buksan ang pananaw, buksan ang pandinig, buksan ang pandama, buksan ang damdaming tigang sa galit, hinanakit, pagdaramdam. Upang mabuhay ang pagmamahal, ang pag-ibig baga, na dapat ay manahan sa tao, sa gayon, anumang dalamhatit hinagpis, napapalitan ng galak kung ang kagalingan ng iyong kaluluwa ay kinamtan mo na. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo. At paano ito nakakamtan? Tulad ng mga mananampalatayang tapat, nananalig ka ba na may magagawa ako sa iyo? Isang halimbawa, ang taong kinikilala mo na lingkod ng Diyos at pinagtiwalaan mo, nananalig ka bang sa kanyang kaparaanan na kaloob mo lang sa Ama ay may magagawa sa iyo? Tulad nitong Kristo, anak ni David, nananalig po kami sa iyo. Naniniwala ba kayong may magagawa ako at gagawin ko ito, na magagawa ko ito? Sa makatwid, sa tugon nilang opo, naganap ayon sa kanilang pananalig at pananampalataya. Mga minamahal, walang hindi kakamti ng tao sa matapat niyang paniniwala, pagtitiwala, pananalig at pananampalataya. Kaya't ang sino mang natitigib ng hapis, napaparamyaon at natitigib ng tuwa. Ang sino mang natitigib ng dilim, napaparamyaon at nagliliwanag. Kaya't ang may kalituhan at kaguluhan, napapayapa ang kaisipan at damdamin. Sa gayon, nalulubos ang pagtanggap sa Diyos na hindi nakikita, subalit nagpapadama sa bawat anak niya. O mga mahal ko, alalaong baga, ang may pandinig ay nakarinig, sapagkat maliwanag ang pawang katotohanan, walang makapagbubukas diwa kanino man, maliban Espiritong Banal, na taglay ng Ama at Anak, na kung tatanggapin at tinatanggap ng tao, tunay na magliliwanag ang katotohanan sa Kanya. Kaya't
Ang hindi niya kayang unawain ay maunawaan niya. Ang hindi niya kayang tanggapin ay matatanggap niya. Ang mahirap para sa kanya ay magaan niyang magagawa sapagkat hindi ganang kanya ang pag-ilos sa kanyang sarili, kundi mayroong lumulukob at naghaharing tinatawag Espiritu Banal. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Nagkaramaniyahan, nagkaramaniyahan, nagkaramaniyahan. Sa lakbaying malayo at tinahak mo sa dilim. Kung ika'y manghihina at manghihinawa, mababagot, maiinip ka. Yan ang buhay, mga mahal ko. Sapagkat ang buhay ay paglalakbay. Sapagkat ang buhay ay pakikibaka. Kaya't sa tinataglay mo't mga pinagdaraanan, kapag nabagot ka at nainip, mawawalan ka ng pag-asa, mawawalan ka ng sigla, mawawalan ka ng ligaya, hindi mo madarama na may Diyos Ama ka. Kaya't ang nais ng Ama sa pakikibaka ng mga anak niya sa buhay bawat araw, naroroon ang pag-asa, nakaakibat ang liwanag ng pag-iisip at mabuting damdamin. Sa gayon, ang bawat araw mong pakikibaka ay hindi mo kababagutan, kundi pagbabatahan mo hanggang makalaya ka tulad ng dalawang bulag na nakalaya rin sa ilang taon na pagkabulag. Sapagkat sa paniniwala at pagtitiwala naganap sa kanila ang pananampalataya ay nakapagpalaya. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Netkaramaniyahan, netkaramaniyahan, netkaramaniyahan. Buhay po ba ang Diyos? Sino po ba yung taong maghapon dumadaing na kung hindi pa mamamatay nawala ng hininga doon sa kadadaing niya? Meron po ba? Wala pa po Maghapon man siyang dumadaing dahil di pa siya mamamatay, may magdamag pang lilipas, bukas buhay pa rin. Tama po ba? Ba't po kaya daing-daing pa? Hindi na lang sa Ama dumaing. Ba't po gayon? Maraming tao yung daing ng daing sa kapwa niya, daing ng daing sa kapwa niya. Wala namang ginagawa yung kapwa niya, kundi i-chismis niya. Buhay po ba ang Diyos? Alam niyo po, kung ang dinadaingan mo'y kapwa mo may takot sa Diyos at nabibigyan ka ng pagpapaalala at pagpapaliwanag ng mabuti, gawin mo. Subalit, kung ang dinadaingan mo'y kapwa kayo nag-iiyakan, pag nagtalikuran kayo, umiiyak pa rin kayo, hindi mabuti. Buhay ba ang Ama? Anong naging magandang dulot sa inyo niyon? Kaya napakatalino ng dalawang bulag na ito. Ang hinanap ay ang Kristo. At nang masumpungan ay nakalaya, ang dilim ng pananaw nila'y naging liwanag. Mga mahal, yan ang marapat na susumpungan ng taong nadidimlan. Ang magbibigay ng liwanag, ang magtuturo ng tama't tumpak. Sinong nakipagtotoo sa Espiritu ng Ama't Anak na hindi nagliwanag at nakaunawa ang pag-iisip at nasiyahan ang damdamin? Halina kayo, mga mahal ko, damhin ninyo ang Espiritu na nakikipagtotoo dito sa mundo. Nagkaramaniyahan. 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 Sinong tao ang nahihirapan sa buhay ang umiyak ng umiyak na may dumating sa kanya? Mayroon po ba? Kung walang kaugnayan ang luha mo sa Ama,
Maghapon ka mang lumuhat, matigang ang mata mo sa kakaluha, walang daratal. Subalit, manampalataya ka, sinisigurado niya, may magagawang mabuti siya sa iyo. Buhay ba ang Ama? Sinong taong nagbuntong hininga sa hirap na pinagdaraanan niya na nakahulagpos siya at nagluwag sa pagbubuntong hininga? Meron po ba? Wala. Sa halip na magbuntong hininga ka, magtiwala kasama mo, makakalaya ka. Buhay ba ang Ama? Sinong tao ang salita ng salitang kahirap ng buhay sa salita niya, yumaman siya? Meron po ba? Ba't kailangan pang magsalita ka ng magsalita? Ba't hindi ka manalig gumawa? Buhay ba ang Ama? Sinong tao ang walang pandinig na nakarinig? Meron po ba? Kaya nga binubuksan ng Ama ang mga pandinig ng mga sarado pa, upang sa kanyang panawagan ay makatalim at makasunod sila. Kung malakas man ang pandinig mo, di mo siya naririnig, may magagawa ba siyang mabuti sa iyo? Wala po, mga mahal ko. Sa makatwid, ang kailangan ng tao, apuhapin ang totoo, makilala ang dapat, nang may tumpak ang marapat. Alalaumbaga, sumainyo ang kapayapaan. Nagkaramaniyahan na. Subalit, sinong tao ang masasabi ng kapwa-taong kahirap naman ito hanggang buong buhay mahirap siya? Mayroon po ba? Wala. Sapagkat hindi mo maaring tasahan ang kapwa mo. Pinakamahirap man siya dito sa mundo, kapag dumating na ang kaloob ng Ama sa buhay niya, maraming paraan siya para mapagbago ang taglay niyang kahirapang buhay. Buhay ba ang Ama? At sino naman ang taong sinasabi ng kapwa niyang mangmang na kung mabuti naman siya, ay hindi siya matalino sa pananaw ng Ama? Meron po ba? Hindi niyo kayang sagutin yan, maliban ang Amang makatutugon niyan, sapagkat siyang nakalilirip ng damdamin, siyang nakatatarok ng kaisipan. Sa makatwid, walang dapat humamak sa kapwa niya, walang dapat humatol at humusga. Subalit ito ang ginagawa ng tao kapag ang isip niya ay nadidimlan at kumikitid ang pangunawa. Mga mahal, sumainyo ang kapayapaan. Nagkaramaniyahan. 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 Subukan po ninyong sumuong sa usok kung makahinga ka. At hindi rin mahilam ang mata mo na di mauluha iyan. Sino po bang nakakasuong sa usok na kaya niyang langhapin yaon? Meron po ba? Subalit ang Ama, kahit saan dako, makikita mo ba siya? Hindi. Kahit na usukan pa yung palibot mo, kahit na punong-puno ng usok yan, hindi mo alam siya'y naririyan. Kaya, damhin mo siya sa damdamin mo. Tulad ng usok na nalalanghap mo't nakapagpapahirap ng hininga mo. Siya, damhin mo sa kalooban mo, makapagpahirap sa kalooban mong, bakit hindi mo siya makilala? Mga mahal, kay buti ng Ama, kay dakila niya. Kung lahat lamang ng mananampalataya ay totoo sa puso nila, di sana'y may galak sa tuwina. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo, mga mahal ko. Buhay po ba ang Diyos? Sino ang nagkakasala sa kapwa niya ay mapag-isip ng hindi maganda? Ang tao bang malinis ang pag-iisip o yung mapag-isip na hindi maganda sa kapwa niya? Bakit ito ginagawa ng tao? Kung kilala ang Kristo, sumainyo ang kapayapaan. Alalaumbaga, ang may pandinig ay nakarinig.
Buhay po ba ang Diyos? Napakabuti ng Ama, napakadakila niya. Maligayang bati sa inyong mga may kaarawan. Purihin, purihin, purihin ang Ama. Tingnan niyo po, ang tao ay may kanya-kanyang kaarawan. Ano po? Sabi nga po sa isang mensahe ng mga nakaraan, kambalmang naturingan, hindi sabay kukuhanin sa tiyan, kahit cesarean. Sigurado may mauuna sa kanila. At kung lalabas naman ang normal, sigurado may mauna, hindi sila sabay. Sa makatwid, doon pa lang ay isang patotoo na ng buhay ng tao'y hindi sabay-sabay at hindi magkakapantay, magkakambalman. Ano po? Buhay po ba ang Diyos? Kaya, kapag ang mga tao ay pumapanaw, kung magkakatakda yung kanilang petsa, kahit hindi nila sabing mamatay na sana ako, mamamatay na sana ako, mamamatay sila. Buhay ba ang Diyos? Subalit, kahit araw-araw binibigkas ng taong mamatay na sana ako, mamatay na sana ako, meron nga naglaso na buhay pa. Meron naman lumusong lang sa dagat, nalunod din na nakaahon, namatay siya. O pag-aralan po ninyo ito, mga mahal ko. Sa makatwid, tanging Ama lamang ang nakaaalam, nakababatid ng kalahat-lahatan. Ilagak mo sa Kanya, nakasisigurado ka na hindi ka mapapalungi, mapapahamak kapag Siyang iyong inasahan sa iyong buhay. Alalaumbaga, ang may pandinig ay nakarinig. Kanya-kanyang tinig, kanya-kanyang pagbigkas, kanya-kanyang tenor ng pananalita. Subalit, iisang tilak-tilaukan ang pinagmumulan at iisang damdamin ang hinuhugutan ng bawat taong nabubuhay. Buhay ba nga, Ma? Magkakasabay man kayo na aawit at iba't iba ang inyong mga tinig, subalit ang mga puso nyo'y iisa. Isa lamang binalangkas ng Ama. Kaya't magkakaiba man ang tenor ng inyong boses, ang inyong mga tinig. Kung isang damdamin ang pandaman ninyo, magkakasundo kayo at magkakaisa, magiging mabuti ang kalalabasan ng inyong mga inaawit. Buhay ba ang Ama? Sa makatwid, sa pagkakaisa sa layo ng Kristo, marami ang magagawang mabuti. Kung ito ang tutup din at gagawin ng tao, tulad ng nagkaisang dalawang bulag, sa kanilang pananampalataya, ay di nag-alinlangan sila. Kapwa, nakalaya sila. Alalaumbaga, sabay-sabay man kayong may dalahin sa buhay, ang iisang Ama, tugon kanino man, sapagkat Siya lamang ang magpapalaya at makapagbibigay kalayaan kung tuwirang tao ay tatanggap lamang. Ang may pandinig ay nakarinig. Nagkaramaniya. Nagkaramaniya. Buhay po ba ang Diyos? Tingnan nyo nga po yung bukid na yan. Kahapon umalis ako nakabelita pa yan. Ngayon pagdating ko dayami na lang. Ano po ibig sabihin yan? Ang tao gumagawa, ang Ama nagpapatupad. Kung naghasik ka man ba't inubos niyang dinurog yan sa hayop o di kaya sa tubig, may aanihin ka ba? Kaya sa Kanya lahat ang pag-asa, sa Kanya lahat ang pag-aani, sa Kanya lahat ang ligaya. Ikaw na anak niya, tagatanggap ka lang, tagatupad ka lang, at tagapag pahayag ng Kanyang kadakilaan. Kaya mga mahal, huwag niyong sabihing wala kayong mga biyaya at pagpapala. Lahat kayo'y may biyaya at pagpapala. Huwag ang hinagpis sa buhay ang inyong dinadaing, kundi ang idaing ninyo ang pagkakasalang hindi nyo malimut-limutan at nalilimutan din ng Ama. Mga mahal, kahit may sakit ka, kahit mahirap ka,
may pagpapala ka pa rin. Sapagkat yung ikaw ay nakakatikim pa ng pagkain at may panlasa pa, yung ikaw ay nakatutulog pa, biyaya pa yan. Kaya, huwag lamang yung wala sa inyo ang inyong makita, kundi kung ano ang nasa inyo, patuloy na tanggapin at pasalamatan, maging kasiyahan, karampot, marami, at katamtaman. Buhay ba ang Ama? Sa gayon, paniguradong malulugod sa inyo at natutuwa ang bumuhay na Amang dakila. Nekkarameneyahan na. Nekkarameneyahan na. Nekkarameneyahan na. Buhay po ba ang Diyos? Ang mabuti ang pag-iisip at damdamin, nakapaghahangad ng mabuti sa kanyang kapwa. Nararamdaman niya yung kanyang kapwa. Subalit alam niyo po, yung masama ang isip, walang pakialam sa kapwa. Buhay ba ang Ama? Sa damuman, may mga karit at mayroong makinis ang dahon. Tama po ba? Kapag ang damo ay may karit, nakakasugat. Kapag ang damo ay madulas ang dahon at makinis, masarap hawakan. Eh ganyan din po kayong tao. Hinambing lang naman kayo sa damo ng Ama. Kapag ang tao ay mabuti, ang pag-iisip kay sarap pakisamahan. Kapag masama, kakatakot, baka masugatan ka sa kanya. Buhay ba ang Ama? Kaya, kung lahat ng tao ay nagmimithi ng mabuting pakikitungo at mabuting pandama, kikilalanin ang magbibigay ng mabuting pandama at mabuting pag-iisip. Kaya, walang masamang tinapay sa kanya. Lahat ay may lasa at makabubusog para sa buhay niya. Alalaong baga, sumainyo ang kapayapaan. Kaya't anuman ang naranasan mo sa ginawa mo sa kapwa mo, pasasalamatan mo pa rin ang Ama, maliligayahan pa rin ang puso mo, at wala kang masasambit, kundi lumaban ka. Buhay ba ang Ama? Mga mahal, katotohanan ng sakit tinuturan, ang may pandinig ay nakarinig. Buhay po ba ang Diyos? Kaya, tingnan niyo po, yung mga may asma, bawal yan. Yung mga may allergy, bawal yan. Takip ng ilong. Purihin ang Ama. Salamat sa Ama. Ako rin po nung hindi ako ganito ganyan ako allergy. Huwag ako makakalanghap ng mga alikabok, mga bulo, yung agiw-agiw, sigurado. Doktor na ako. May yung doktor ko nga po pulmonary disease, sabi niya sa akin, aba, Mrs. Sanchez, pangalagaan mo yan at baka magka-asma ka. Nagpatawa po ako sa kanya. Dok, ba't ikaw, doktor ka, pulmonary disease, bakit may hika ka? Ba ikaw, kakaloko mo, sabi sa akin. Bakit? Totoo po yun. Bakit ko po nasabi? Ano sabi ng mga tao kay Kristo? Gamutin mo sarili mo. Tinuya pa, inuyam Mamahal ganyan ng tao kapag nasa pagkatao ka. Subalit kung hindi na pagkataong nasa pagkatao mo, kundi espiritu na, aba hindi masasabi sa kapwa mo yaon. Kaya yan ang malaking pagkakaiba ng espiritual na pamumuhay ang nasa sayo at pagkataong pagkatao ka. Hindi mo alam ang sinasabi mo, masabi mo lang, di mo naisip, walang hiya kang bata ka. Di ba ga? Pero ikaw rin naman pala, gayon. Buhay ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? O sige po, kapag maliwanag ang mata mo, hindi mo man nakikita, hindi mo man tinitingnan, pero kahit saan ka nakatingin,
may makikita kang umuugong sa'yo at umiikot-ikot na mga niknik ano. Tama po ba? Kung maliwanag pa mata mo. Sa makatwid, kaliit-liitan mang bahagi ng Diyos sa buhay mo, dapat makita mo yun. Kahit saan ka nakatitig, tingnan mo yung kaloob-loobang binigay niya sa'yo na hindi ka niya pinababayaan kailanman. Bakit marami ang nakikita lang ang biyaya, pinasasalamatan? Yung pagsubok, hinagpis ang daig. Buhay ba ang Ama? Mga mahal, katotohanan ng sakit tinuran. Meron nga ako nakausap. Ang sabi niya, kahit kukunin ang lahat sa akin, ang mga bagay na nasa akin, siya rin naman ang nagbigay, wag lang ang anak ko. Baba, ako. Kung sasabihin niya, baka subukan ka diyan eh. Ano naman pakakain mo sa anak mo kung kukunin na rin lahat? Totoo po yan, di ako nagbibiro. Totoo pong sinabi yun ng aking nakausap. May nakausap ako, pero hindi ko na pwedeng sabihin sa inyo kung sino-sino siya. Subalit, bakit pinahagi po yan? Kung minsan, sa pagkalito ng tao, nasasabi niya yung hindi naman dapat. Pag naman nangyari, paiyak-iyak din. Kung kukunin yung mga bagay na nasa iyo at wala ka na rin pakakain sa anak mo at wala kang susuporta, matutuwa pa rin ba ikaw? Dapat hindi ganon. Diyos ko, tama ko, lahat ng ito'y nasa akin, pinahiram mo lamang. Sa gayon, pati anak ko ay pahiram mo rin. Hanggang ang aking katatagan ay aking kamtin. Buhay ba ang Ama? Kaya, ano ang ipigituran sa inyo ng Ama, ng Amang totoo? Anak, kung magbibigkas kayo, susuriin nyo ito. Baka sa binigkas mo'y doon subukan kita. At nang sinusubukan ko na kung totoo sinabi mo na kaya mo, tsaka ka sasabi-sabi na, ba't mo naman ginawa yan sa akin, Diyos ko? Mga mahal, napakabuti ng Ama. Hindi niya hinihingi sa tao na sumumpa ka ng maraming pangako bago ka gumawa. Kundi ang nais niya lang, gawin mo lang tama at marapat, hindi ka man magsalita. Ikaw ay gumawa. Tulad ng mga bulag, hindi tinanong kung ano pa ang dapat gagawin, kundi ang sinabi, nananalig po kami. Sapat na yaon para makita ng Kristo ang katapatan. Yaong pagsunod at tinatawag na anak ni David sa makatwid, ang sino mang sumusunod sa Kristong tumatahak sa daigdig para magbigay ng liwanag, batid ang tapat, batid ang ganap. Kaya't ibinibigay ang lahat ng nararapat sa pagtitibay at pagsasakatuparan ng mainang niyang buhay. Sapagkat hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang nilalang. Mga mahal, katotohanan, walang naghinagpis na lugmok sa kanyang pagdurusa, nakilala niyang Ama. Lahat ng may pinagdaanan na nakilala at kinilala ang Ama, sinadsad niya sa tinatahak nila. Tinikman ay hinahawi upang wag masaktan at wag masakitan. Katotohanan ng sakit tinuran, subukan niyong gawin, mga minamahal kong nilalang. Nekkarameneyahan. 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 Buhay po ba ang Diyos? Napakabuti po ng Panginoon. Sa iba't ibang kaganapan sa buhay ng tao, talagang binibigyan niya ng malalim na pagninilay. Lalo ka pong nakakakilala sa kanyang kay buti niya. Ano po?
Kayo po, gusto niyo po bang makilala siya sa kanyang kabutihan? Patuloy niyo po siyang damhin sa kanyang mabuting hain. Dito mo mararamdaman, hindi sa nguso, hindi sa daliri, hindi sa balat, dito sa damdamin. Tandaan po ninyo, hindi mo mararamdaman kung ano yung pinagdaraanan mo, sapagkat maliwanag na tinuran, ako ang pamatok mo. Buhay ba ang Ama? Ako ang sandigan mong batong walang katibagan. Ako ang muog na hindi matitibag. Sa makatwid, kapag sa kanya ka naglagak, matibay na dibdib ay pagkakaloob niya. Sa inyong lahat, may naramdaman na po ba kayo? Talaga pong may nararamdaman kayo mula kanina. Kaya lamang ang hindi 100% ay ang Diyos. Tama po ba? Magandang umaga po. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Napakabuti ng Ama, napakadakila niya. Alam niyo po, isa lang pong pagninilay ang pinapasok sa akin eh. Hindi po ba may nabalita? Narinig ko lang din yun, pero may nagpatuto. Hindi ako sigurado, pero parang sigurado na kwento, ano? Eka nga po, pag narinig mo, parang isang halimbawa ko lang ibibigay. Yung tumama daw sa loto noon, galing ng Amerika pa eh. Minsan lang siya tumaya. Yung taya niya na yun, tumama pa siya. Ano po ibig sabihin nun? Binigay na pagninilay sa akin, anak, totoong totoo yan. Kung minsan hindi inaasahan ng tao, meron na siya. Binibigyan ko pa. Meron naman ekang mithing-mithi, asang-asa. Eka, hindi niya na alam kung paano gagawin niya. Hindi pa rin niya nakakamtan. Bakit po? Patotoo lamang na talagang lahat ng kaganapan ay hindi mo pwedeng sabihin ikaw ang magpapatupad. Buhay po ba ang Diyos? Kaya samantalahin nyo at pasalamatan ninyo ang Ama, kayong mga pinagpala niya, na nakadarama ng pagpapala at nakakatanggap ng pagpapala. Pasalamatan siyang walang humpay at igalang, sambahin sa katotohanan. Kapag tinawag na sambahin sa katotohanan at sinabing katotohanan, abay hindi ka makikipaglokohan sa Kanya. Hindi ka magsasalita na hindi mo kayang gawi. Kundi, hindi mo na kailangang magsalita ng pangako, gumawa ka na lang. Buhay ba ang Diyos? Bakit po? Maraming tao, gumaling lang po ako maglilingkod ako. Pag gumaling naman, wala na. Balik sa normal na gawa niya. Naku naman, nakakahabag naman ang ganito. Sapagkat hindi naman tao pinangakuan mo. Nakikipaglokohan ba siya sa'yo? Samantalang hindi naman niya sinabing, anak, manumpa ka muna sa akin bago kita pagalingin. Sumumpa ka. Pasumpa ka pa. Wala ka naman palang ginagawa, anak niya. Buhay ba ang Ama? Ang mahal, napakabuti ng Ama kung katulad lamang siya ng tao na kapag nagalit, ura-urada, maulusok na isip niya, isisigaw, magmumura, ay karami niya ng minura. Walang matitirang hindi niya mumurahin, sapagkat lahat ng tao'y may sala. Kaya lahat ay mumurahin niya. Buhay ba ang Ama? Kung katulad lamang siya ng tao na manunubok bago muna magbigay siya, abay karami niyang sinubukan, lahat ay susubukan niya.
Subalit alam nyo baga, may mga taong ginhawang-ginhawa ang pagkakamit ng biyaya niya. Nakita baga iyan? Mga mahal, dapat sa tao'y nagninilay. Kapag sinabi mong, Jesus na tagapagligtas ko, tinatanggap kita. Totoo sa puso mo, hindi sa nguso mo. Katulad ng 2 bulag, nang sinabing, anak ni David, nananalig kami sa iyo. Pagdakang sinambit yaon, hindi nagdalawang isip ang Kristo at maliwanag namang tinuran sa pananampalataya nyo, naganap ito. Buhay ba ang Ama? Sa makatwid, kung totoong lahat ng tumatawag at sumasambay tapat, walang mabibigo. Subalit, hinihingi ng pagkakataon, may buto kung minsan buwan bago magkabunga, taon bago mamunga. Kaya nga, habang naglalakbay sa maluwang na daan, mga pinuputol na puno, anong tinura ng Espiritu? Saan kaya ka mapupuntang pinagbentahan niya? Kay luwat, kay gulang na bago binuwal. Pagkatapos, ang amang nagpatibay, nagpagulang, walang pakinabang sa mga nakinabang na nilalang. O mga mahal, katotohanan ang tinuturan ko, sapagkat sa buhay ng tao, habang mayroon siyang pakinabang, masaya. Kung walang pakinabang, malungkot na. Mga mahal, anak ka nga ba ng Ama? Kung tunay na anak ka, alam mo ang Ama mo ay mapagmahal at totoo. Kaya't hindi mo siya dapat pagsabihan, ba't mo ko pinabayaan? Sapagkat kailanman hindi siya nagpabaya, ikaw na anak niyang nagpabaya sa pananampalataya at pagtitiwala sa Kanya. Kaya't kung nahihirapan naman damdamin mo, hindi siyang may sala, ikaw na anak niya. Sumainyo ang kapayapaan, pagpalain kayo. Matigas na damdamin, pukpukin mo man, di madudurog. Hugasan mo man, hindi papasok ang tubig na dadaloy. Subalit, kapag malambot, wala mang humawak, nagbabago ang loob. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga mahal. Tigibin nyo ng pangunawa sa mabuting balita ang inyong diwa, sapagkat ang susit paraan ng maliwanag na pag-iisip ay ang pagtanggap sa Diyos na dakila. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw, ako sa inyo'y naghihintay. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw, ako sa inyo'y may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Aking mga minamahal,
mayroong magandang mangyayari sa inyo. Manalig umangkin at tanggapin. O, tingnan niyo po. Paano mo masasabi ang buhay ay puro hinagpis? O, katulad po ninyo ngayon, may kaarawan kayo, hindi naman kayo bumili ng pang-alay nyo, no? Di ba yung mga naging supling nyo? Manugang pa. Aba, yan ang patotoo. Ba't ka maghinagpis sa buhay mo? Alalahanin mo, may Diyos Ama kang totoo. At ang bawat araw ay pag-asa. Hirap na hirap ka man sa buhay mo. Daratalang takda, maaring magbago. Buhay po bang Diyos? Aha, kaya nga may kasabihan eh. Pag mabuti ang puno, mabuti ang subalit kung minsan, may punong maasim, may lumalabas na matamis din. Tama po ba? At yan ang pawang katotohanan. Kung minsan, masamang pinagmulan niyang lahi. Subalit, bumuti siya sa kalooban ng Ama. Kaya, hindi pa rin dapat hamakin ang kapwa niya. Sapagkat kung totoo kang mananampalataya, mayroong nakatalayan sa banal na aklat sa unang tipan. May masamang lahi, pinag-asawa ng mabuting lahi, para masamahan ng mabuting. Kaya wag mong aglahiin ang iyong kapwa. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Sapagkat walang sino mang tao ang nakabuhay kahit isang butiki. Walang taong isa mang nakabuhay ng isang lamok. Lahat ng may buhay, Diyos, Ama, ang may kaloob. Kaya, ang sabihin mo, mayroon bang di magagawa ang Diyos ko? Kaya kapag nagtiwala ka, may magagawa siya. Buhay ba ang Ama? Kaya patuloy kang umasa, patuloy na pakikita sa'yo ng Diyos Ama ang tunay na kaloob niya. Hindi nagbabago, hindi magbabago, hindi kailanman siya nagbago. Noon, ngayon at kailanman, magpakailanman. Ikaw, anak, niyang tinatawa, manalig kang ganap. Ika'y magsumika, pag sumakitan mong siya'y madama at makilala. Patototohanan niyang buhay siya, pakikilala niyang kumikilos siya, di mo man nakikita. O kanyang mga anak na tuwirang minamahal at kanyang inaalayan, pinahahalagahan, sambahin sa katotohanan, gawin mong tapat, gawin mong marapat, maging ganap ka bilang kanyang anak. Ang may pandinig ay nakarinig, ang may mata ay nagliwanag. O sige,
Sino kayang taong gulong-gulo ang isip na nakaunawa sa mensahe? Meron ba? Kaya yung litong-lito niyan, gulong-gulo, uwi pa rin. Wala. Sarado. Kaya, mga kaps, pamigay nyo na po ang biyayang ito. Salamat sa mga naghandog. Pagpalain kayo. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Halika dito. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Lipstick, dumikit sa dami. Maya mo na, papalitan na yan. Ay, birthday mo rin. Marami palang may birthday. Sa inyong pong lahat na may karawan, maligayang bati. Wala na pong bendisyon ha. Kasi po bibiyahe pa kami. May bukas pa. Tama po ba? Kaya angkinin nyo pong gamot yan. Panaligan nyo, ano ba ang hinagpis mo sa buhay? Pera, sakit. Habang hinangata mo yung hinain sa'yo, panaligan mo, nadudurog din ang hinagpis mo. Buhay ba ang Diyos? Pagpalain kayo. Mga minamahal sa iba't ibang dako ng 4 na sulok ng daigdig, ang Diyos amay buhay, tunay na liwanag, dakila sa lahat, manalig, umasa. Ang lahat ng kaparaanan ay sa Kanya. Ibigay niyong lahat sa Kanya, mga mahal ko. Ang anumang hinaingat daing nyo sa buhay, ang anumang mga nararamdaman nyo, ang mga balakid, sapagkat siyang hahawi at siya ang maglilinis para kayo makatawid, mahulagpos ang ganap at makapagtagumpay. Pagpalain kayo, mahal na mahal ko kayo. Sa inyong lahat, pagpapalay kamti nyo, pag-ibig ng amay, walang mali, walang kamatayan, magharing magsisibol sa inyong mga kalooban. Pagpalain kayo. Tayo na po.